Magandang umaga muli sa bawat isa. Pagpatuloy po natin ang pag-aaral natin sa topic na how to live a powerful life through God's presence. Kung saan, nasa pangatlong bahagi na tayo, part 3. Yung una ay introduction. Pangalawa ay yung paano tayo makakapasok sa presensya ng Panginoon ay may kinalaman sa sarili natin. At sa umagang ito, ang ating topic ay may kinalaman sa ating kapwa. Paano tayo makakapasok sa presensya ng Panginoon kung saan titigan natin ano dapat natin gawin upang sa gayon ay maging maganda ang relasyon natin sa kapwa natin. At ang verse natin ay matatagpuan natin sa verse 3 ng chapter 15. Psalms 15 verse 2 sabi dito, He does not slander with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor take up a reproach against his friend. So, sa pagkakataon ito, titingnan natin how we deal with our neighbor, with our friends, with our fellow men. Pang sa gayon, maging maayos ang lahat sapagkat sabi nga, make the most of every opportunity to be at peace with everyone. Para sa gayon, makakapasok tayo sa presensya ng ating Panginoon. At meron tatlong bagay kung saan area na kung saan dapat natin tignan when it comes sa pag-deal natin sa ating kapwa. Una, may kinalaman sa ating salita. Pangalawa, may kinalaman sa ating gawa. At pangatlo, may kinalaman sa isip natin. So, we will cover itong tatlong area na ito. Kung saan, ano ang dapat natin gawin sa pagkasalita natin, paggawa natin, at pag-iisip natin. When it comes sa pag-deal natin sa kapwa natin. So, una, sa salita. Maganda na sa salita natin, magandang salita ang lalabas. Sabi nga, hindi po pwede na sa isang bukal ay mapait at matamis na tubig ang lalabas. At ganoon din sa atin bilang tao. Hindi maganda na mayroong pangit at mayroong magandang salita na lalabas dito. Since tayo ay nakakilala na sa Panginoon at since tayo nagnanasa na makapasok sa presensya ng Panginoon, maganda at mahalaga na ang bawat salitang lalabas sa bibig natin ay maganda o positibo at mayroong kinalaman sa ating Panginoon. Upang sa gayon, yung ating kapwa ay hindi natin masisinsala. Upang sa gayon, ating kapwa hindi natin magiging kaaway. Upang sa gayon, tayo ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga mahalaga na ang bawat salita natin, sapagkat ito ay makapangyarihan, yung dila natin, kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay para siyang kinumpare sa timon ng isang barko na kung saan kaya niyang sumira at kaya niyang mag-build up. Kaya dapat sa bibig natin ay lumalabas yung mga positibo na kung saan mag-build up sa kapwa natin. At hindi ito sisira sa kanya. So, kung tinigan natin, may isang revival na nangyari ito nakaraang taon na kung saan sa makita na panalangin ng ilang mga mananampalataya, yung Espiritu ng Panginoon ay bumaba sa kanila. At kumalat yung malakas na presensya ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa paligid ng lugar na kung saan kanilang pinagdadaosan ng kanilang prayer meeting. Hanggang sa nakaabot ito doon sa isang minahan, na kung saan yung mga minero ay nakakilala sa ating Panginoon. For so many times, for so many years, itong mga minerong ito, habang nagdimina sila, walang lumabas sa kanilang bibig kundi mga bad words, mga mura. At even yung mga kabayo, that time, kabayo pa ginagamit nila sa paghakot ng mga nakuha nilang mina doon sa loob ng minahan, ay sumusunod lamang kapag sila ay minumura ng kanilang mga minero. So yung mga kabayo, nasanay sila sa mura. Ito, utos sa kanila, ito ang order sa kanila sa paglakad nila, sa pagbalik nila, yung mga kabayong ito. Pero nung makakilala itong mga minerong ito sa ating Panginoon, ay nagbago mga salita nila. There was a sudden change sa kanila. Napakalakas ng galaw ng Banal na Espiritu sa kanila na kung saan hindi nila magawang magsalita ng mga masamang salita. Panay mga papuring salita ang lumalabas sa bibig nila. Na kung saan nagkaroon sila ng problema. Kasi masanay yung mga kabayo na sumunod sa magitan ng mga masamang salita. Pero this time, dahil hindi na sila makapagsalita ng masama, panay papuri sa Panginoon ang kanilang sinasabi at lumalabas kanilang bibig, ayaw sumunod ng mga kabayo. It took them some time para matrain uli yung mga kabayo na sumunod sa mga salitang mga ganda, mga papuring mga salita sa ating Panginoon. Until natutunan nila ito at sumunod na yung mga kabayo sa kanila. So isang mananampalataya, mayroong pagbabago sa kanyang pagsasalita.
At mahalaga na sa bawat salita niya, even sa pakipag-usap niya sa kapwa niya, even sa pagsasalita niya sa kapwa niya, ay mga positibo, maganda, at mga papuring salita sa Panginoon ang lumalabas dito. Upang sa gayon, maging kalugod-lugod tayo sa kapwa natin, and of course sa ating Panginoon, upang makapasok tayo sa presensya ng ating Panginoon. So ito ang una, mahalaga ito sa atin bilang mga mananampalataya, sapagkat dito nasusukat kung tayo ay tunay na mananampalataya. Kasi minsan, pagdating sa church, maganda salita natin. Pagdating sa bahay o sa kalsada, masama salita natin. Hindi magandang testimony ito sa mga makakarinig nito. Kaya mahalaga yung salita natin ay mga salitang puri sa Panginoon upang sa gayon tayo maging kalugod-lugod sa ating Diyos. Sa pangalawa naman, na binabanggit dito ay yung paggawa natin ng mabuti sa kapwa natin. Mahalaga na hindi lang sa salita, kundi ito ay ginagawa din natin sa ating aksyon, sa ating pagtrato sa kapwa natin. At mahalaga na tayo maging mabait sa bawat isa sa kanila. Hanggat magagawa natin, maging mabait tayo sa kanila. Upang sa gayon, tunay na mapupurihan natin ang ating Panginoon. Sa isang story ulit, isang short story na nabasa ko na sinulat ng isang Russian author. Hindi ko matandaan kung si Leo Tolstoy ito or ibang author. Sa short story na ito ay may isang sapatero na kung saan gusto niya makatakbo ang Panginoon. At dalas siya nananalangin sa Panginoon. Until one time, sumagot ang Panginoon sa kanya. Sabi niya, bukas dadalawin kita. So that time ay gumagawa siya ng sapatos at nangako ang Panginoon, kinabukasan ay dadalawin siya. So maaga pa lang ay naghihintay na siya sa Panginoon. Pero naging busy sa paggawa at from time to time mayroon dumarating na mga tao. Mayroong isang tao, isang kapitbahay na kung saan kulang sila ng pagkain o bigas o whatever man kinakain nila, pumunta sa kanya at nanghingi nito. At binigyan naman niya. Binigyan niya ng pagkain itong kapitbahay niya sapagkat kulang sila sa kanilang pagkain. Noong bandang tanghali, meron naman dumating na nagpapalimos at bihingi ng limos. So, binigyan niya rin ito at umalis na ito. Pero noong bandang hapon, medyo umulan. Dahil sa umulan, so yung mga tao nagtakbuhan at meron isang lalaki kung saan ay nakisilong. Lumasok sa siyap niya at sabi ay kung po pwedeng makisilong siya doon. Pinayagan naman niyang sumilong yung lalaking ito sa loob ng kanya siyap hanggang sa tumila ito at makaalis na. So, hanggang sa gabi ay naghihintay sa Panginoon. Siya ay matutulog na, nanalangin siya at tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, kala ko, sabi niyo, pangako niyo na dadalawin niyo ako ngayong araw na ito. At sumagot ang Panginoon sa kanya, pumunta naman ako. Nagpunta ako dyan sa siyap mo. Oh, Panginoon, nagpunta po ba kayo? Ba't hindi ko kayo nakita? Pumunta ako 3 beses. Pumunta ako nung time na kung saan yung kapitbahay mo ay bihingi ng pagkain at binigyan mo naman. Pumunta ako nung merong namamalibos sa'yo at binigyan mo naman. At pumunta ako noong merong isang sumilong dahil sa shop mo, dahil sa ulan, naroroon ako. Sabi nga, whatever man gawin mo sa kapwa mo, ay ginawa mo rin sa akin. Yun din ang sinasabi ng Matthew 25, na kung saan doon sa Great White Throne Judgment na pinaghiwalay niya yung kambing at yung tupa, or rather yung masama at yung mabuti, kung saan sinabi niya sa masama na hindi niyo ako dinalaw, hindi niyo ako pinakain, hindi niyo ako nilimusan, at dahil doon hindi kayo makapasok sa karayat ko. At yung isa naman, kabila naman, ay mga mabuting tao. Sabi niya, dahil pinakain niyo ako, dahil dinamitan niyo ako, dahil dinalaw niyo ako sa ospital, pinuntahan niyo ako sa kulungan, at makakapasok ko kayo sa aking kaharian. So whatever we do sa kapwa natin, ginagawa rin natin ito sa ating Panginoon. At nalulugod siya kapag ginagawa natin ito. At dahil doon, mas madali para sa atin makapasok doon sa presensya ng ating Panginoon. Mahalaga na sa ating pakikitungo sa kapwa natin, ay isipin natin ang Panginoon ang ginagawa natin ito. Sapagkat sabi nga ng Golden Rule, whatever you do, kung ano man ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, ay gawin mo din ito sa kanila. At si Confucius, yung kabilang tira nito, huwag mong gawin sa kapwa mo, ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. So, bilang isang mananampalataya, maging ehemplo tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa.
sapagkat mayroong reward ito. Whatever man ginawa natin sa kapwa natin, hindi natin kinakailangan isipin yung balik nila sa atin, yung ibabalik nila sa atin, but rather isipin natin kung ano ibabalik ng Panginoon sa atin. Kapagkat nalulugod ng Panginoon, kapag nakita niya tayo na gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya huwag natin kakaligtaan yun. Paggawa ng mabuti. Una, pagkasalita ng mabuti sa kapwa natin, sapagkat mayroong power sa ating salita. I-bless natin sila, sabihin natin kahit kaaway natin, sabi din na bless those who persecute you. Love your enemies, sabi nga. Gawa na munang mabuti yung kapwa mo. At ito nga, pangalawa, through action. Pakita natin yung pag-ibig natin sa kanila. Sabi nga ng second greatest commandment, love thy neighbor as yourself. Kung paano mahal natin ang Panginoon, dapat mahalin din natin ang ating kapwa. Sapagkat hindi natin kung pwedeng mahalin ang Panginoon na hindi natin nakikita, kundi natin mamamahal yung kapwa natin na nakikita natin. At yun ang utos niya sa atin. At dapat utos ng hari ay ating susundin. Di ba? So ito yung pangalawang bagay na hinihingi ng Panginoon para sa atin upang sa maging kalugod-lugod tayo sa Kanya at makapasok tayo sa presensya niya whenever na tayo manalangin. Pangatlo, sa isip natin. Mahalaga din kasi yung ating bawat gawa ay nagsisimula yan sa isip natin. Whatever man iniisip natin sa kapwa natin, ay ito ay lumalabas sa aksyon natin. At dahil doon, ay siyempre kapag nag-isip tayo na masama, gagawa tayo na masama sa kapwa natin. Pero kung nag-isip tayo na mabuti sa kapwa natin, ay tayo ay gagawa na mabuti para sa Kanya. Kaya nga, patuloy lang natin isipin yung mga magandang bagay sa kapwa natin. Minsan kasi iniisip natin una yung sarili natin. Mas magaling ako sa Kanya. Mas mabait ako sa Kanya. At may mga bagay tayong iniisip na kaya natin gawin kaysa doon sa kayang gawin ng kapwa natin. Pero sabi nga ng Romans na huwag mo i-consider sarili mo na mas sigit ka sa iba. Hayaan mo ang Panginoon ang siyang mag-agat sa iyo. Sapagkat sino man naghahambol ng kanyang sarili, tinataas ng Panginoon. At sino man nagbababa ng kanyang sarili, ay tataas ng Panginoon. Tama ba? Sino man naghahambol ng kanyang sarili, tataas ng Panginoon. At sino man nagmamataas ng kanyang sarili, ay bababa ng Panginoon. So dapat ay isipin natin parate yung kabutihan ang pwede natin gawin sa kapwa natin upang sa gayon maging maganda ang takbo ng ating sanlibutan. Whenever na iniisip natin ang mabuti sa kapwa natin, gagawin natin ito sa Kanya. At sasabihin din natin magandang bagay tungkol sa Kanya. At sa gayon, muli, magiging kalugod-lugod sa Panginoon at makakapasok tayo sa Kanyang presensya. Naalala ko tuloy si Rizal. Siguro kilala natin si Rizal, yung national hero natin. At minsan ay, of course, alam natin yung nag-istorya niya, na exile siya dahil sa kanyang pagsulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. At dahil ito ay naglalaman ng, in a sense, sa tingin ng mga Kastila, ay laban sa kanila. So, naparasahan siya at na-exile siya doon sa Dapitan. Siyempre, hindi ito, Mindanao ito at taga-Luzon siya sa Laguna. So, may mga time na kasi nakikipagsulatan siya sa mga kamag-anak niya. At minsan, yung isang pamangkin niya, sapagkat close ang relationship ni Rizal sa mga kamag-anak niya, kapatid niya, at sa mga iba pang kamag-anak niya, nagsulatan sila. No? At minsan itong kapamangkin niya, sa sulat niya ay ganito, no? Sabi niya, I and my friend. No? Sabi niya, I and my friend went to ganito, ganyan. Pero, nang makita ito ni Rizal, kinorek niya yung grammar niya. Sabi niya, always put yourself last. Huwag mo sabihin na, I and my friend. Sabihin mo, my friend and I. Always put yourself last. At ganun nga pinakita ni Jose Rizal sa kanyang buhay. Hinuli niya ang kanyang sarili at inisip niya kapakanan ng ating bayan at ng ating kapwa. Naawa siya sa kalagayan ng ating mga kababayan dahil sa pahirap na ginagawa ng mga Kastila. At dahil doon sumulat siya ng 2 aklat na kung saan para sa mga Kastila ay rebellious. At inisip niya yung kapakanan ng kanyang kapwa at ng kanyang bayan. Kahit nasa kamatayan niya, binigay niya ang kanyang buhay para dito. Kaya nga, ganoon din tayo. Hindi naman sinasabi ko na hanggang sa kamatayan, at bagaman it might be sa mga huling araw, pero dapat ay isipin natin yung kapwa natin more sa sarili natin. Sapagkat the more we think of others ng una sa sarili natin,
the more na matutuwa ang Panginoon sa atin. At the more na pagpapalain niya tayo. At tutulungan tayo sa bawat bagay na kinahalan natin. At sa gayon, makakapasok tayo sa kanyang presensya. At bilang mananampalataya, the most important thing para sa atin, the best way na kung saan po pwede tayong maging mabuhay ng maayos at masagana ay yung parati tayong pumapasok sa presensya ng ating Panginoon. And then, that will only come kapag tayo ay, una, blameless sa harapan niya, ginagawa natin kung ano tama at mula sa ating puso. Yun na yung kinalaman sa sarili natin. At pangalawa, may kinalaman sa ating kapwa. Kung saan ginagawa natin ang mabuti sa kanila. Sa magitan ng ating salita, magitan ng ating gawa, at magitan ng ating isip. If ever makakatulong tayo sa iba, sabi nga na isang nabasa ko sa Daily Bread several years ago, sabi doon, 3 bagay pwede natin magawa sa kapwa natin. Una, through a loving smile. Through a loving smile. Kung wala man tayong pwedeng ibigay, through a loving smile. Matarati tayong ngumiti sa kanila. Alam nyo, kapag ngumiti tayo sa kapwa natin, ngingiti rin sila sa atin. Diba? At nagkakaroon ng magandang damdamin tayo, at even yung kapwa natin, kapag nagngitian tayo. At lalo ngayon, hindi pwede ang magkamayan, kaya ngiti na lang. No? Pero pangalawa ay through a kind word. So, marami tayong magsalita na maganda, mabait na salita sa kanila. At naniniwala ako na magbabago ang sitwasyon o pakikitungo nila sa atin at tayo din sa kanila kapag tayo parati magsasabi ng maganda at mga mabait na salita through a kind word sa bawat isa kanila. At panghuli ay through a helping hand. Pwede tayong tumulong sa kanila sa maliliit na paraan. At kaya natin, whatever man yung kaya natin, pwede natin itulong sa kapwa natin. At sa gayon, matutuwa siya at magkaroon siya ng bagong buhay. Magkakaroon siya ng bagong pananaw tungkol sa ating Panginoon. Ganito pala ang mga Kristiyano. Ganito pala ang mga Kristiyano. Magturingan sa isa't isa. Magtulungan sa isa't isa. Sabi nga ng Panginoon, love one another that they may know that you are my disciples. Kaya nga, sa umagang ito, purihin ang Panginoon. Nawa, magawa natin ito sa tulong niya, sapagkat hindi natin kaya sa magitan ng sarili natin. At patuloy tayong maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. At makapasok tayo sa presensya ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, alam namin na bilang tao, meron kaming limitasyon. May mga times na hindi namin kayang gawin yung mga bagay na hindi niyo sa amin. But we also know, Lord, na kayo po ang magpo-provide sa amin ng kakayahan para magawa ito. Especially kapag sinurrender namin fully ang sarili namin sa inyo. Kaya Lord, sa umagang ito, hayaan po ninyo na makatagpo namin kayo sa aming pong devotion. At sa gayon, sa magitan po ng aming pong, ng inyong presensya na maranasan namin, magkakaroon kami ng kakayahan. Gawin ito, Panginoon, na tulungan namin ang aming kapwa. At tulungan siya sa aming pagsasalita na maganda, sa aming paggawa na mabuti, at pag-iisip na maganda sa kanila. Sa gayon, magiging maganda ang takbo ng mundo, Panginoon, sa magitan ng bawat isang Kristiyano na pasaan tunay na kumikilala sa inyo. Ako sa hindi lang kayo mamahalin ang buong puso, isip, salita at gawa nila Panginoon. Kundi even mamahalin namin ang aming kapwa. Sa gayon, magiging maganda ang sitwasyon sa mundo nito. Maraming salamat muli, Lord, at lahat ay ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. God bless you.